Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Melvin Eserillo at ako naman po si Beverly Antumaca. Narito po kami upang ihatid sa inyo ang isa sa mga issue ng lipunan. Andito po kami ngayon sa junk shop kung saan kakausapin po namin ang isa sa mga tauhan ng junk shop. Kuya, nakapagtapos po ba kayo ng pag-aaral? Sa pag-aaral, high school. Bakit po hindi po kayo nakapagtapos ng college? Kasi ng college dahil financially wala pera. So, ito po talaga yung pinakadahilan kung bakit po ang Pilipinas ay hindi po masyadong systematically sa edukasyon dahil na rin po sa kahirapan. Kuya, kung sa pagkakataon na makapagtapos, ano pong gusto niyo pong kurso? Maraming salamat po sa pag-interview. Sige po. Thank you sa inyo lahat. Narito po tayo ulit sa isang junk shop at makakapanayan po natin si Kuya Santiago dahil isa po siya sa mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kuya Santiago, bakit po kayo hindi nakapagtapos ng pag-aaral? So, ibig sabihin po talaga, kahirapan po talaga yung dahilan kung bakit di po kayo nakapagtapos ng pag-aaral. Pero kung kayo po ang tatanungin ko, gusto niyo po ba talaga mag-aaral? Ganyan na po talaga. Hanggang anong grade lang po ba kayo? Grade 1. Hanggang grade 2 lang. So, ibig sabihin po, isa pong dahilan yung pabalik-balik ninyo ng pag-aaral kaya hindi po kayo nakapagtapos. Maraming salamat po Kuya Santiago. Dito na po nagtatapos ang aking pakikipanayam kay Kuya Santiago. Ngayon po, interviewin po natin yung mga estudyante ng PEDS kung ano yung palagay nila sa sistema ng edukasyon sa ating Pilipinas. Hello po, ano pong pangalan nila? Ako si Nika. Sa tingin niyo po ba, ano po ba ang palagay ninyo sa sistema ng edukasyon ngayong panahon na ngayon? Panahon ngayon kasi masyado nang lumalaki yung populasyon natin. Kaya mas lalong dumadami yung taong mag-aaral, mga batang mag-aaral. Kaya naman nagkukulang ang mga kagamitan at pangangailangan ng bawat estudyante dito sa Pilipinas. Napatunayan niyo po ba yun? Oo, sapagkat maski dito sa PEDS ay maraming sirang upuan, nagkukulang ng classroom, at marami pa. Maraming salamat po sa inyo. Kung nakikinig po sa inyo ngayon ng gobyerno, ano pong masasabi ninyo? Gusto ko sana sa gobyerno, lalo pa na kung sila ay may ginagawa ngayon, lalo pa nilang galingan or mas maghanap pa sila ng paraan kung paano pa mapapaunlad yung sistema dito ng sa Pilipinas. Maraming salamat po Ate Nika. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamahihirap na bansa. Ang dulot ng kahirapan ay ang kasalatan sa sistema ng edukasyon. Maraming mga bata ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan. Ngunit, meron namang mga iba na may kaya na ayaw nila mag-aral. Ano nga ba ang dahilan kung bakit? I wanna be a billionaire so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare
have a show like Oprah. I will be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody they last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit where Katrina hid, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shining lights. Uh-huh. Oh, yeah, What else? a different city every night.